Diyan. So diyan po sa 1,827 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to. So mga babae, dito po yung pinakamalupit dito, mga ka-streetwise, no. Ang isa po sa kinaiinisan po talaga ni Digong is sinita po pala si Digong dun po sa 300 or 500 po na baril na pagmamay-ari nga po ni Maudigs, ni Digong. So sabi ni Digong, meron daw pong tumawag na taga PNP sa bahay niya at tinatanong yung mga baril na hawak ni Digong. So ito mga kababayan, no? So ito nakakuha tayo ng copy kung anong klaseng mga baril meron si Digong. Yan, marami, no? So mayroong pistols, may rifles, may revolvers, yan, no? So 222 na pistols yan. Okay. So ngayon, dahil nga po sa lumabas na nga po itong issue po na to sa pagmamay-ari nga po ng mga baril, 300 to 500 yung bali-balita na hawak ni Digong na baril. So dahil nga po dito, tinawagan daw po si Digong ng PNP at tinatanong po yung mga baril. So para mas malinaw mga kababayan, pakinggan po natin kung gaanong inis na inis si Digong sa PNP. Okay, sige, tanong natin na. Papanoorin natin na, sige. Yung isa pa yun, yung kinakalkal yung firearms sa amin kung magkano. Naririnig ko tumawag yung EPO, pinapacheck. 500 yung baril ko. Sabi ko, tapos, wala man akong baril dyan sa bahay ko na walang lisensya. Kaya alam ko yan alam mo noon, ang kalaban ko si Nograles, maano yun, malikot yun. So, yung lahat ng baril ko, pati yung maliit na baril, lisensyado yan. Kaya ang kinuha ko para ano ako, kasi mahilig ako sa baril, pinarehistro ko lahat nasa krami. Kaya sila sa tanong-tanong, marami kang baril. Putang tignan mo sa krami. Kolektor yan. Alam mo bakit marami yan? Kasi matagal akong mayor. Alam nila mahilig ako sa baril. Nung lahat ng mga kilala ko, magregalo sa akin ng baril. Kaya dalhin ko doon, sabihin ko kay Bongbong, i-rehistro mo ito doon sa nakarehistro lahat yan. Kaya ganun karami. Hindi ko binili lahat yan, regalo ng iba yan. Pati yung may mga puti na gustong makipagbisita sa akin dito, magdala ng baril, may papeles, ibigay ko kay Bong, i-rehistro niya. So wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Sabi nga 500, si Bong mo yung register, hindi ko nang alam, hindi ko nang nahawakan yung iba. 500 daw, pero ang alam ko 300 lang, 500 pala. Kasi sabi sa balita mga kababayan, 300 lang. So sabi ni Digong 500 pala. So mali pala yung balita, no? Kasi sabi dito yan. So mga kababayan kasi, ito yung nireklamo ni Digong. Bakit daw po siya sinita ng PNP sa krame sa dami daw po ng baril? Kasi mga kababayan po kasi, nakakatakot kasi ito. Unang-una sa lahat, mga kababayan, gusto ni Digong siraan yung presidente. Gusto ni Digong humiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos, meron pala siyang 500 baril. Sakto, meron na siyang mga sundalo, yung mga taga Davao City, yung mga utu-utu doon, yon, malamang. So kompleto na. Meron na siyang private army, meron na siyang baril, meron pa siyang private army. Kompleto na. Ewan ko lang, 'di ba? Kaya nga ang tanong natin kay PBBM, 'di ba? Kailan po kayo mananatiling maging mabait? Question lang natin 'yan ngayon mga kababayan kasi. So, ang question kasi dito mga kababayan, paano nagkaroon ng sangkatutak na baril si Digong at paano ito na lisensyahan? Kasi ang sinasabi ni Digong, meron naman daw pong lisensya lahat 'yan at nasa batas. Oo, tama. At yung batas po na yan na gumawa niya, si Digong din. Isipin niyo mga kababayan, 'di ba? Pinagmamalaki ni Digong na yung mga baril niya po ay lisensyado at ito naman daw po ay nasa batas, pero yung batas na gumawa nun at pumirma nun, si Digong din. Ito tingnan nyo to. Tingnan nyo to.
Duterte Inc.'s law extending validity of firearms license. Ito po ay nabalita noong May 17, 2022. Oh. Okay. Pagkatapos ng eleksyon. So mga kababayan, ang sabi dito, Republic Act number 1166 signed by Duterte on May 6 extend the validity of the license to possess firearms and ammunition from 2 years to 5 years or 10 years, amending RA 10591 or the Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. So mga kababayan, bago po umalis si Digong, ni-revise niya po yung batas po na yan sa pagkuha nga po ng lisensya sa baril. Kung dati po ay 2 years lang or 5 years lang, ang ginawa ni Digong, next-extend niya ito hanggang 10 years. Siya rin mismo yung pumirma. Oh. So ito pakita ko sa inyo Actually, na-content ko na ito pero syempre, balikan natin So ito nga po yung batas na pinirmahan ni Digong. Tandaan nyo May 6, 2022. Bago mag-eleksyon, pinirmahan ito ni Digong. Ito nakalagay dito Approved by May 6, 2022, Rodrigo Roa Maudix Duterte. So ang nakalagay dito mga kababayan sa batas po na yan, kung dati po is 5 years lang, ginawa po ni Digong na 10 years. So yung pinagmamalaki ni Digong na, ay yung mga baril ko, mga lisensyado yan. Ikaw gumawa ng batas na yan O ano pa yung nakalagay dito, di ba? Inamend niya nga po yung batas na yan. So meron pa yan dito nakalagay. Ito Meron pong tinatawag na Type 5 license. Type 5 license allows a citizen who is a certified gun collector to own and possess more than 15 registered firearms. So meron Type 1, may Type 2, may Type 3, may Type 4, at yung Type 4 at yung Type 5 po na yan kung ikaw po ay gun collector. So wala pong limit, unlimited po. Basta more than 15 na barrel, pwede mo itong registered ng 10 years. At yan po ay ang batas na ginawa po ni Digong. Hindi ako anti-Duterte. Ang pinapakita ko dito katotohanan. Totoo to, di ba? Meron akong dokumento dito, pinirmahan ni Digong. Paano nyo masasabi anti-Duterte ako? Pinirmahan niya yan. Sige nga, i-debunk nyo nga yan. Isipin nyo mga kababayan, bago umalis si Digong, nangolekta siya ng baril, pagkatapos pina-registered niya, at yung batas na ginamit dito is batas na pinirmahan niya. At dito mga kababayan, may nakalagay dito Timo, dito nga, 300 nga lang dito Sabi ni Digong 500, pero dito pa sa balita ng Rappler, 300 lang, no? Duterte got license for over 300 guns in 2 weeks before his term ended. Ito pa yung nabalita noong December 2023, last year. So bago po matapos yung termino ni Duterte, kasi po natapos po yung termino ni Duterte, June 30, di ba? June 30. Naipasa yung batas, May 22. May, June, tama, di ba? So isang buwan. Tama ba? Isang buwan lang pala, di ba? Isang buwan talagang binraso niya itong batas na to. At bago matapos yung termino niya, dun pa niya pinaregister yung 300 na baril niya. So sabi ni Rappler, 300 lang, pero sabi ni Digong 500. So, ano ba talaga? At mga kababayan, kung babalikan po natin yung batas po na yan, na pinirmahan po ni Digong, ayan po ay from, ano ba yun? Ito. Yung nag-file po ng batas na yan ay unang-una si Ralph Recto. Tama Ralph Recto nga. Si Ralph Recto, si Zubiri, si Bato de la Rosa, si Bong Revilla, si Amy Marcos, si Francis Tolentino. Mga DDS na senador. Ewan ko lang si Ralph Recto, no? Tandaan nyo mga kababayan na yung batas po na pinirmahan po ni Digong para po magkaroon nga po ng extension ng lisensya yung barel ay si Mig Zubiri, si Bato de la Rosa, si Bong Revilla, si Bongo, si Amy Marcos, si Tolentino. So yung nirereklamo ni Duterte na, di ba, na pang-abuso sa kapangyarihan, mukhang kayo ata
yung umaabuso sa kapangyarihan. At kasabot mo pa yung mga senador. Rin naman. Hindi nga, di ba? Oh. So ngayon, ang sinasabi ninyo na sinisiraan ko lang na gumagawa lang ako ng issue para siraan si Duterte. Hindi ko po sinisiraan si Duterte. Kada content ko po dito mga kababayan, meron po ako pinapakitang ebidensya dito. Ang problema kasi dito sa inyo mga kababayan, dyan po sa mga DDS na yan, di ba? Pag nagpapakita ako ng ebidensya, dapat, imbis na asarin ninyo ako, di ba? Imbis na asarin ninyo ako, natawagin ako ng kung ano-ano, i-debunk na lang ninyo yung sinasabi ko. Oh, ang tanong dito, totoo ba na si Duterte mayroong sangkatutak na barel? Totoo. Totoo ba na si Duterte yung pumirma para magkaroon ng extension yung lisensya ng barel? Totoo. Ito katotohanan na to. Tapos sasabihin nyo pa na sa akin sinisiraan ko, ay totoo yan. Ay wala nga no, wala si Bongo nga no. O nga no, wala nga no. May Bong Revilla kasi, kaya akala ko dyan si Bongo. sorry naman. Wala pala, no? So, paano kasi mapapasama si Bongo dyan? Si Bongo nga raw po yung nagpa-register nga ng barel. So, kayo mga kababayan, masasabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ni Duterte. At ngayon, alam naman po kasi natin na itong Camp Crame ay parte po ng PNP. At itong PNP po na to ay parte din po ng Office of the President. Under po siya niyan. So ngayon, inis na inis ngayon si Digong kasi nga tinawagan daw po siya ng Camp Crame at tinatanong nga po yung barel. So yun, nainis. Nainis yung matanda. Ang tanong, kaya mo pa bang bumarel? Para may arthritis ka na ata sa kamay. So ngayon mga kababayan, ngayon nabubuking na po talaga si Digong. Sa mismong bunganga niya mismo nang galing ito ha. Ang ginagawa lang natin is dito is sinasagot lang si Digong. Di ba? Kasi ang sabi ni Digong, pwede daw siyang murahin. Murahin natin si Digong. Di ba? So, yun lang mga kababayan. No? So, kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. No? So, pag-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan dyan po sa 1,871 po na nanonood. So, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa ating live stream. And then, bago po tayo magtapos mga kababayan, maraming salamat po kay Arlene Makabuhay. Yan, thank you po sa yung kulay blue. Maraming salamat at saka kay ito, Japanese, no? Hindi ko maintindihan eh. Mapangalan yan. Yan. So, palike na lang po ng video at kita na lang ulit tayo sa susunod po na video, no? So, salamat po mga kababayan dyan po sa 1,866 po na nanonood. Pahingin na lang po ako ng like. At syempre po mga kababayan, taos puso pong pagpapasalamat po sa inyo sa patuloy po na pagsuporta po sa aking munting channel. So, kung wala po kayo, wala rin po talaga ako dito. So, kayo po yung motivation ko po dito. At syempre, sa bawat content po natin, dapat po palaging may ebidensya. Palagi may reference. Hindi po natin gagayahin yung mga DDS na puro lang sila haka-haka. Di ba? Nakita nyo naman, di ba? Yung pagkakaiba po ng content natin. Sa bawat content po natin, palagi po ako may reference. Ayan po talaga yung pinaka-bread and butter po ng content ko. At pwede ko pong sabihin na kukonti lang kami gumagawa nito.